Good afternoon po mga kababayan and sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is December 17, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Napindan site, JP Rizal Extension, West Rembo, Taguig. Dadalhin po natin yan sa may block sa may Ilawag po sa street, Pinagsama Taguig niyan. Sama tayo. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali naman po nang marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po anong pinag-uusapan dito pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya untito pag nakuha na. Tikman po natin kung anong lasa. Sprinkles. Mga abogado na nakakasama sa program na napamahal na sa Hello Attorney. At napamahal na rin sa ating mga kapamilya. Oo, so lumalaki, ever-growing Hello Attorney family natin. Speaking of family, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin na nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon po sa inyong lahat. At hello din po sa buong mundo, sa lahat ng ating kapamilya na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC. At syempre, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradyo. Oo, at syempre, huwag natin kakalimutan lahat po ng mga nakikinig sa radyo dito po sa DZMM, numero 1 sa aksyon. dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga nais pong dulog sa amin ngayon, bukas na po ang aming hotline para sa inyo. Televiber po, 0919-278-3000. At syempre, gusto po namin kayong marinig makasama ni Partner Liza sa pamamagitan ng 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po, Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Sa oras po na 105. Ano? Apo? tama. Kaya mo yan, Partner. 105, well, it's morning somewhere, lalo na nanonood sa atin ng mga nagpapagiging A lot of somewhere, Partner. Sino po alamin ang ating Wednesday lesson, mga pamilya? Usapang bigas, usapang batas. Komplikado yan, Pero, ano nga ba ang sabi ng batas? Ang ating po monstery topic for today ay isa nga po sa mga nagtitrending ngayon sa social media. Kaya rin Kwentuhan mo nga ako, nandito. Partner, kasi medyo late ako dun sa balita niya. So mag-umpisa po ito doon sa nag-viral na video kung saan makikita po ng isang lalaki na driver ng isang pickup truck ay nanakit ng isang lalaki naman po na nakaaway niya sa kalsada. Ito po ay may kariton at kasamang bata. So nakunan po ng video yung altercation, yung away nila, verbal pa lang, hanggang sa nung paalis na yung lalaki na meron pong kariton ay binatukan pa siya sa harap ng kanyang batang anak na babae. So nag-viral po itong video na ito, hindi po natuwa ang ating pong mga kapamilya dito sa naging asal noong pong lalaki na ay assume ay supposedly mas edukado dahil po mas mag-aarap kanyang buhay kapare po dito sa ating kapamilya na nagkakariton, di ba? Road rage incident pala, no, Partner? Oo, hindi ko alam kung paano nakarating dun sa ganung sitwasyon. So, hindi ko pa nababasa yung part ng yun ng balita. But, nonetheless, partner, hindi po tayo dapat nananakit ng isang tao at sa harapan ng bata, umiiyak yung bata. So, masakit panoorin yung video. Yung video lang ang nakita ko ngayon, yung pong lalaki na pag-alaman na kapatid ng komedyante si Pokwa. Okay. So, naglabas po ang ganang statement, ito pong ating actress, ang komedyante, humingi po ng paumanhin ng tawad dito po sa mag-ama na nasaktan ng kanyang kapatid. And aside from that statement, ay meron po siya naging message doon kung saan sinabi niya, ingat po kayo kasi mababatas pa naman kayo. So alam niyo dapat kung anong tinatawag nating cyber libel at cyberbullying. Entertain po dito ang isang representative na nag-post po sa kanyang social media page ng kanyang
opinion or ng kanyang reaction, rather, partner, doon sa nangyaring insidente. Okay. Naka-attach doon sa kanyang reaksyon, doon sa insidente, yung picture mismo nung driver ng pickup Okay. at yung excerpt of parts lang noong naging memo ng LTO na 90-day suspension, pinag-explain itong driver na ito. So, lantaran yung nilabas yung mukha, yung pangalan, noong pong driver. Okay. At aside from that, of course, syempre, nag-react siya to isa parang, hindi po ba parang mababaw ang 90-day suspension and other statements regarding that matter. So ngayon, I think, siya ang pinariringgan ni Pokwang dito po sa kanyang statement. Okay. Ngayon po, ito pong ating mambabatas, si Representative Terry Ridon, ay naglabas din ng statement about it because he's the one who posted it. He's the one na very vocal with Okay. the incident. Sabi niya, there can be no cyber libel or cyber bullying where statements are factual o totoo and based on publicly available information. So sa lahat po ng mga nakikimarites, nababasa ko po mga comments po ninyo regarding dito, Okay. ang dami nilang opinion. Mhm. Marami na naman po tayo mga road experts. Ganyan talaga, depende sa kung anong issue, saw lahat eh. Pero let's talk about the cyber libel and the cyber bullying aspect. So be careful what Okay. you comment first Okay. in any situation. Ano po bang sinasabi ng batas at totoo bang sinabi ng Representative Ridon dito na kung totoo naman ang sinasabi mo at based ito sa publicly available information, absuelto ka sa kasong cyber Okay. libel. Magandang tanong. Partner, dito, sisimulan na or kumbaga, mag, lalahad muna tayo ng general disclaimer. Okay. Kasi yung amin pong pag-uusapan ay mula lamang doon sa pangyayari na naikwento na imarite sa atin yung partner Liza. Pero hindi po natin alam kung ano man ang totoong nangyari doon or kung ano pa ang We don't mangyayari. really know. Oo, hindi po namin pinipredict ito yung kaso, etc. So yung dagdag na kaalaman po namin, ngayon sasagot po doon sa tanong, kung totoo ba ang iyong pinopost, hindi ka na ba makakasuhan ng cyber libel? Yun lang, limitado po ang ating pag-aaral ngayon. Kasi ang dami nating pwede pag-usapan dito, partner, at mamaya, makikita rin natin iba pang dagdag na kaalaman. Kasi hindi naman ito yung unang beses, partner, na pag-usapan natin itong krimen ng libel at cyber libel. So, sa tanong mo, partner, karaniwang tanong dyan, partner, is truth a defense in libel or cyber libel? Oo. Ang sagot ng mga kaso na nakarating sa Korte Suprema, hindi complete or hindi completely absuelto ka kung totoo ang iyong or puro katotohanan lamang ang iyong pinopost. Kasi dapat, balikan natin kasi, partner, yung definition. Ano ba yung libel or cyber libel? Ang definition niya under the revised penal code ay malicious public imputation of a crime. So, puntuhin natin yung isang elemento, yung pagiging malisyoso. So dito, partner, kahit na totoo yung sinasabi mo, pero may establish, mapatutunayan sa pamamagitan ng ebidensya na may mali siya. Ibig sabihin, merong ill motive, masamang intention, kasi kung kahit totoo yung ipinangangalandakan sa social media, kasi yun, broadcast yan, all public po yan. So, nandun na yung public element, di ba? So, ang tanong na lang natin, malisyoso ba itong post or public post na ito? Pero we have to take into account, partner, sa kung sino din yung nag-post kasi he is a congressman. So Yes. parang pasok din yata sa jurisdiction nila yung Correct. mga ganitong klase ng sitwasyon. Oo. So technically parang may karapatan siya to air or... Meron din, pero kasi kung tutuusin, kahit na ikaw ay mambabatas, kahit under yan sa iyong jurisdiction, kung malisyoso pa rin ang iyong pagpo-post, pwede ka pa rin makasuhan. Pero dito, dagdag na informasyon yung sinasabi mo, mukhang, okay, again, hindi ko natin inuhusgahan. Kasi nga, Okay, sa limit ng batas po ito. sa limit ng discussion batas po, namin, ha? parang sinasabi natin. Kasi tandaan natin, mula nga doon sa Land Traffic and Transportation Code, ngayon, cyber libel, meron pa nag-claim cyber bullying, etc., etc. Pero dito po, pinag-uusapan lang natin, sa cyber libel,
or libel. Kahit totoo yung sinasabi mo, pero mapatutunayan na yan ay mayroong, wala kang tinatawag na redeeming social value. At pag sinasabing wala kang, hindi yung tao, kung hindi ano yung sinabi mo sa social media. Ibig sabihin, kagaya niyan, this is a public, kumbaga, invested yung publiko. Gustong malaman ng mga tao, ano ba yung posibleng kahinatnan ng isang taong nakagawa nitong mga ganitong krimen. Of course, may presumption of innocence pa rin hanggang hindi yan napapile ng kaso sa piskalya at tumutuloy sa criminal trial sa korte, presumed innocent pa rin naman kahit sino naman ito. Pero may viral video kasi. may viral video kasi tandaan natin, kahit yung mga nakapost dyan sa Facebook, hindi yan necessarily competent evidence. Bakit? Kasi tandaan natin, Pwede na-splice. pwedeng yan ay na-doktor na yung video. Or hindi napapakita yung buong context. Correct. At yung hindi naman yan mapipresenta bilang Facebook post, ipiprint out mo, hindi. Kailangan merong isang tao na testigo o magbibigay ng sinumpang salaysay. Na sinasabi niya, meron akong personal knowledge na nangyari talaga itong mga ganitong pangyayari bago siya maging competent evidence to prove yung halimbawa pananakit, yung sinasabi alleged pananakit, alleged child abuse, yung pamamatok, physical na abuse yan. So, kumbaga dito, hindi automatic na meron nag-viral na Facebook post, pwede mo nang ipresenta. Tignan natin ngayon as evidence. Dapat meron pa rin isang tao, isang testigo, whether ikaw yung complaining witness or ikaw yung nakasaksi sa mga pangyayari. At kung nasaksihan mo lang sa YouTube, walang pinag-ibayan sa nabasa mo lang sa dyaryo. Hindi yan maituturing na personal knowledge. So balikan natin, meron bang, kumbaga, elemento ng ill motive o conversely, sa kabaligtaran, wala bang redeeming social value yung mga statement ng mambabatas na ipinost sa social media, whether ito ay nagtuturo ng tamang Sinasabi niya parang ito yung mga mungkahi niya, license revocation, kasong kriminal dahil nga pambabatok at binatukan at rape threat dito sa mag-amang ginawa ng lalaki at i-impound yung sasakyan. And then there was a statement dito, pangdulo, kailanman hindi dapat pinapalagpas ang pang-aabuso sa mga ordinaryong Pilipino. Looking at this face value, parang naman siyang something na incriminating na sinabi. I mean, I find it okay naman. So, ano po ba ang sinasabi natin cyberbullying sa ganitong mga aspeto? Actually, partner, walang walang krimen na cyberbullying. Papasok yan, partner, doon sa tinatawag nating Safe Spaces Act. Okay. Kung kaya nga yung ilan din sa, kumbaga, pinasisinungalingan ng mambabatas ay yung sinasabing pagpo-post ng pictures ng pamilya. Kasi alam natin yun ay mali. Diba? Kasi kahit na publicly available yung mga pictures na yan, kung hindi ka naman nagpaalam, nagagamitin mo yan, ipopost mo yan sa yung sariling page, bawal din yun, partner. Okay. So, kung halimbawa yung mga sinasabi, ano yung mga publicly available na mga videos or photos, kasi ang malinaw doon, ang shinare niya ay yung mismong insidente or pictures of the road rage incident, yung mananakit, etc. Walang pinost na yung buong pamilya din Wala doon. naman. Ang tinitingnan ko ngayon reviewing it, wala naman. Litrato lang po talaga noon. Yes. Driver na involved. At saka, ano lang siya, kumbaga yung first part lang nung show cause Ayan, order. nakita na. So, pangalan lang niya, kung kanila lang naka-address show cause order, yun lang ang pinakita niya. Okay. At saka photos nga nitong lalaking involved sa incident. Kasi isa pang tanong dyan, partner, yung bang, kasi baka hiyang mismong post hindi na kukunin, pero yung mga nag-comment ay may mga masasamang sinabi na kung tutuusin, sila talaga yung pwede makasuhan. Yung nakakatang sasabihin ko kasi kung na-call out po ng mambabatas because of his reaction sa ginawa ng kapatid ng actress,
bakit po siya lang ang na-call Oo, out? oo. Bakit po tayo may selective po dito na kinocall out? So parang hindi po ba dapat meron ding pananagutan, iba pang nakisawsaw? Yung pananagutan na yun, hiwalay. Kasi lahat yan, pag pinag-uusapan natin ang criminal law, personal po. Ibig sabihin, halimbawa, yung sa mga ibang kaso na karating sa Korte Suprema, yung sharing lang. Bisan wala kang comment, wala kang nilagay na kahit na anong judgment. Kumbaga, share mo lang as is, di ba? Pwede yun, wala kang caption. Pwede yun, kumbaga, at yun ay, halimbawa, share mo ay publicly available din na video or photo. Yun. So, sinasabi ng Korte Suprema, walang maituturing doon na libelous or cyber libelous. Di ba? Yung kasi pagpo-post yan sa social media. Pero, halimbawa, meron ka ng in-inject dyan na iba pang bagay na labas na sa nangyari. Itong gagawin kong example ay desisyon na kumbaga, final na nakarating na sa Korte Suprema. Doon, partner, may isang mambabatas. Siya naman ang nagreklamo ng cyber libel kasi may isang nag-post na sinasabi na, or yung sa post sinasabi, ninakaw niya yung mga pondo para sa mga biktima ng Marawi siege. Okay. So yan, kumbaga, Proven ba yun? hindi nga, kasi post na, yun yung naging dahilan bakit yung mambabatas ang nag-file ng cyber libel against doon sa nag-post. Okay. At doon nga, sinasabi na, kumbaga, yan, di ba, bumalik doon sa definition ng malicious public imputation of a crime. Kasi krimen yung kukunin mo yung pera, yung public funds, yung mambabatas ka. So parang lumalabas, either malversation or kung higit sa 50 million plunder, di ba, kinuha niya. So yun, malinaw na merong, kumbaga, papasok doon sa elemento ng cyber libel. Pero ang gusto ko lang idagdag dito kasi meron din isa akong nakita na kaso, partner, Supreme Court decision din na nag-refer sa administrative circular ng Korte Suprema. Kasi doon naman sa kaso ang naging issue doon sa cyber libel case na final. Kasi yung Regional Trial Court Judge, sa halip na magpataw ng pagkakulong, by the way, ang pagkakulong po dito mula 4 years, 6 months, and 1 day to 8 years. Okay. Pero kasi ang nakalagay sa batas, or a fine. So doon, ang kumbaga, sinunod ng judge yung administrative circular ng Korte Suprema. Sa halip na prison term ang kanyang i-impose as penalty, nag-impose siya ng fine of 50,000 pesos at walang pagkakulong. Yun yung, kumbaga, nireklamo or inapila noong kalaban. Kasi siyempre, gusto niya may makulong doon sa kaso na yun. So, dahil hindi siya, yan, nakikita natin yung video, yan yung road rage incident. Pero ito, pinag-uusapan namin na iba po itong kaso. Opo, yung penalty po ang pinag-uusapan natin dito. At yun, pinagtibay ng Korte Suprema na preferred yung imposition of a fine na walang imprisonment dahil meron po doong mga kumbaga circumstances, meron din pamantayan na binigay yung Korte Suprema sa mga wet kung kailan mas appropriate mag-impose ng fine kaysa mag-impose ng imprisonment. So, wag po tayo magugulat, minsan merong imposition ng imprisonment, minsan fine, kagaya nga partner, di ba? Kapag binasa mo yung Revised Penal Code or yung Anti-Cybercrime Prevention Act or di ba? Imprisonment or fine or both. Depende talaga sa gravity. Kumbaga kung gaano kagrabe yung krimen or cyber libel na nagawa. Kasi yung libel sa Revised Penal Code, sabi ng Anti-Cybercrime Prevention Act, pag cyber libel, 1 degree higher, partner. So, nadadagdagan pa ng another degree. Tumataas ang multa, tumataas din ang kulong. At saka, nakadepende din po ba ito, yung ganito pong klase ng mga kaso, cyber libel, cyberbullying, kung meron ka namang, kumbaga parang it's under your profession na pwede kang magsalita about matters like this. For example po, tayo po ay broadcast journalist. Yeah. Ito po ay a matter of national concern. Or even as a journalist, giving correct information to the public. So parang nakakaawa lang po kung bawat bukas ng bibig natin,
and we're limited naman sa facts, may supporting documents and facts ka naman, pwede kang makasuhan ng ganito. So I hope na okay din yung batas dito that protects people na ang trabaho po actually magbigay ng Correct. information At sa actually, mga partner, tao. ang mga journalist ang unang-una lagi tinatamaan ng Biktima kami lagi oo, dito, ng kawawa naman. kinakasuhan ng side. At Oo, kaya nga, partner, libel. marami ring advocate to decriminalize libel. Lalo na yung mga sa trabaho ng isang Oo. mamamahayag na lagi kang vulnerable. Kasi Oo. di ba sa reporting mo, meron naman kayo sinusundan na ethical standards Yes. na may at least dalawang sources na confirm or even yung Two-factor authentication. Oo, Ganun. parang ano lang, online banking. Pero di ba yung or public documents, di ba Oo. available yung mga galing sa Oo. executive agencies, galing sa kongreso, galing sa korte, yung mga desisyon, Oo. di ba? So hindi ito, kumbaga, ginagawa lang ng sa pagwawalang bahala. Oo. May maingat po na proseso at masino precisely para maiwasan nga itong kaso ng libel or cyber Yung libel. iba lang kasi na naaabuso po yung batas na ito. Correct. Kapag hindi nila gusto ang naririnig nila, hindi nila gusto ang binabalita namin, para sa Yan. kanila, it's cyber libel. Eh, hindi because hindi siya akma sa kung ano ang mga prinsipyo nila sa buhay. So, ito, sana po maging lesson po ito para sa ating lahat. Ito na po yung holiday season, marami na tayong posting na gagawin. Kapag po ba nag-post ka ng masama sa isang maybe, kahit hindi, maybe a regular person, kahit hindi po siya journalist katulad ko, kahit hindi siya mambabatas, kahit hindi Pwede. siya actress, nag-post ka, tapos ang pangit naman ng check mo ng polo, hindi mo bagay, hindi naman nakabigay sa inyo yan. Can you file? Okay, tandaan natin ha. Malicious public invitation of a crime, di man Carmen magsuot ng Oo nga, partner, battle po yan. of a vice or defect. Kasi sa ugali, di ba? Vice or defect doon sa tao. So, krimen, inaakusahan mo siya, nagnakaw, mandarambong, etc. Kung Raping. nilalait mo lang, Okay. Again, vice or defect. Pero tandaan natin, under the Safe Spaces Act, di ba, yung mga may tinatawag na sexist slur. Di ba, sa yung pagiging babae, sa yung pagiging LGBT. O kaya, yung mga iba pang nakakasira ng uri, pero yun. So parang keyboard warriors dyan, be careful what you post, Ingat and po be careful tayo. what you say. Ayun po, sa kayo po mga kapamilya, ay nagulad na po kami. Ibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Ang ganda kasi ng usapan, lahat tayo nakaka-relate mainit dito eh. na pag-uusap. Yes, oo. Kung kayo po may katanungan, ang aming pong hotline, 0919-278-2000. Kung kayo bibigay mga kapamilya, ang babalik ang hello. Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Basta AM, DZMM. Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na labindi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Bitag Duel, the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga binigay, mga kailangan sa pang-araw-araw. Hindi nasa patrol sa island na wala sa balita o nasa passport. Business reasons para mag-ipon. Ito ang ilang paraan para maging mas merry ang bulsa ngayong Pasko. Gumawa ng budget para sa handa at mga regalong bibilhin at huwag nalampas sa budget sa paggastos. Maagang pamili, iwasan ang last-minute shopping dahil maaaring mas mapamahal sa gastusin. Kung may mga bagay sa bahay na hindi na ginagamit, pwede na itong ibenta sa tiyangge o online para makabawas ang alat at makaipon rin. Pwede rin maging pasta kakrema ng handaan para bawas pagod at tipid pa. Maging creative, gumawa ng sariling Christmas decor o mag-recycle. Mas importanteng isa buhay ang diwa ng Pasko at may bonus
pag-ipon at extra budget. Maligayang patubo at masaganang bagong taon mula sa DCMM Radio Patrol sa Istrenta at DCMM Quezon Radio. On the AM, DCMM. Hello, Attorney! Sa pagbabalik po ng tambalang Aquino del Braga, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang report. Una, ihatid sa atin. Ibras, kampo ni Atong Ang nagsumiti ng motion for reconsideration sa Department of Justice matapos pakasuhan sa korte sa ugnay ng missing sa Bungero. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid ni Radyo Patrol. Ibras, magandang hapon. Magandang hapon na Sir Gigi Luther Mangayan ni Atty. Gabriel Villarreal, abogado ng Division ng Atong Ang na nakapagsumitin na sila ng motion for reconsideration o MR sa Department of Justice noong Biyernes. Unang sinabi ni Villarreal na laman ng MR ang pagpapakita nila sa panel of prosecutor na mga ebidensya mo parang hindi nabigyan ng pansin. Iginipin niya na hindi patas at sa mo ang resolution dahil hindi ito nakabatay sa ebidensya at puro spekulation lamang pano mula sa pahayag ng Observer na si Panilokan. Pero ayon sa Justice spokesperson Attorney Paul Martinez, ang paghahay ng MR ay hindi nakatugigil sa DOJ na iakyat pa rin sa korte ang kaso. Anya, ang pagkakaantara sa paghahay ng criminal information ay dahil sa malusing review process para maiwasan ang pagpatura ng mga kaso sa korte. Dagdag pa niya kung mali ang pagkakasulat, pwede itong magresulta sa pagiging quashable o ibatura sa korte. Una na natukoy ng panel of prosecutors sa magiging mahali evidence ang reasonable certainty of conviction laban kay Ang at sa 25 pang individual para sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Yan ang balitang firmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Brad, DCMM. Maraming salamat, Steve Ron. Sa dito po tayo ngayon sa isang kaganapan ng City of Raylan Ron na ano po yan? Ay sa Omega. Apo. Sumempre laban sa korupsyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ignorant sa doon ito pag-isip. Ubaran ng korupsyon sa pamahalaan na isa-30 daw ng mga miyembro ng sa 30 na Alpha Phi Omega sa itinagawang operation run ng tanghali ito sa UP Diliman. Pinamigay ng mga lumahok na kalalakihan ang mga hawak na rota bilang mga taga-suporta habang tumatakbo papuntang Palmacol. Ang iba naman, naladala ang mga placard na pumukol nila sa katuwalian at panawagan na panagot ng mga kurakot. Ito ang ikaisandang anibersaryo ng pagkakatatag ng Alpha Phi Omega o mas kilala bilang Apo Fraternity. Kaya mas makabuluhan para sa mga miyembro ang lumahok sa pagtakbo ng nakahubad. Narito ang payag ng isang miyembro. Ikaw laban sa kasultan, ikaw laban sa korupsyon at pagtakbo para sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Ito po ang oras upang tayo iisip. Nakita po natin ang epekto ng kalimutan. Napahayag ng isang miyembro ng Alpha Phi Omega sa UP Diliman. Nagsimula ang tradisyonal na Operation Run noong 1977 bilang isang promotional gimmick ayon sa mga miyembro ng APO para sa isang tulang pantiyapro na pinamagatang hubad na bayani. Pero naging plataforma na ang aktibidad para itulong ang mga mahalagang isyu ng panlipunan sa mga sumunod na taon. Yan na balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DCMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. PNP, iniyak ang seguridad ng mga turista sa bansa ngayong holiday season. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Martin Pajeras. Martin, magandang hapon. Magandang hapon na Carly at live dyan na nagkagawa na ng proactive approach ang Philippine National Police para maresolba ang pangambanang publiko sa krimen at sa bansa. Seguridad, parte ng naglag ng mga tao ng tourist destination sa bansa. Kaya matapos na maglabas ng travel advisory ang Canadian government na humihilok sa mga residente nito na maging alerto kung system. Ang DPSA at Secretary General sa Malasinasat Superior upon pagkapuntay sa high-risk area ay napakapagpuntayan na rin ang pagkisa sa iba't ibang ahensya para magapan ang malamang bansa at para naman ng mga turista ang intelligence nila sa Pilipinas. Alam sa ang pagpapapos
availability sa mga tourist spots, lalo na sa mga beach, sa airports at pati sa mga corridor sites. Mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, tanggap para turismo at dali sa mga stakeholder sa komunidad para sa mga panatili ang seguridad. Kahit nila PNP ang mga turista at lokal na seguridad, mabalin sa komunidad at ikula sa anumang kailangan ng aktibidad sa mga komunidad. Yan ang balitang konspirado. Sigurado, ito ang radio noon para sa gobyerno DFM. Maraming salamat, Tony Marino Mar. Pwede mag-beno. Salamat po tayo ngayon sa pagtatrabaho ng DOJ sa mga dokumento para sa claim sa mga ospital. Pinakatigasan na daw si Pangulong Marcos Jr. Marino, ang balitang konspirado. Sigurado mula sa Malacanang sa TV Radio Pabor. Dahil sa inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health o ang DOH na ayusin ang kanilang records at trabaho. Ito'y matapos ikahin ng Commission on Audit o COA ang isang isang boto ng ahensya na hindi umano napangasiwa ang mabuti dahil sa mga sinabayarang claims sa mga ospital at hindi umano tamang pangangasiwa sa kanilang medical supplies kasama na ang mga napasong gamot. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nakausap niya ang pamunuan ng DOH at tiyak sa Malacanang na inaalis na ang kanilang mga dokumento at trabaho. Paliwanag ani ng kagawaran, maraming ospital at nakapagsulite ng mga kailangan dokumento sa tamang oras para sa kanilang case. Kaugnay yan pinagutos ng Pangulo na palagpas pa ng 120 araw ang period of processing o panahon para makapagproseso at makapagsulite ng mga dokumento ang mga ospital para sa kanilang mga case. Tiyak naman ani ng Department of Health na agad pamayaran ang ng case ng mga ospital. Ang pagpapos sa mga ito ang mga kinakailangan dokumento. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Alcomaton. Christian Yusores, DMM. Maraming salamat, Christian Yusores, at lahat ng ating mga radio at rol. Ang may nangyari, nakareport agad sa PCMM. Sa Imprento. Nagbabalik po ang tambalang ang Piso del Prado. Nasa linya na po natin si Ryan ng Nueva Vizcaya. Madali lalo. May tanong siya, partner, tungkol sa ayuda. Ryan, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Good afternoon po. Go ahead po. Nakaka-notikuan yung pangyaring December 12 po. May nagpunto na tulong po sa mga ayuda po ata yun. Okay. Sa mga nasira kong bahay. Okay. Nadaanan po ba kayo ng bagyo? Okay. Ba't dito tayo pinapadaan? Kumuha po yung mga pangalan. Parang yung bahay. Okay. Liit to. Nakita ko po yung pangalan ko sa nakakatanggap po ng tulong sa galing sa gobyerno. Oh, ang liit. At nalaman ko sa sekretary, tinanggap po daw yung pangalan. Secretary po na barangay? Opo, Okay. Pero doon lang naman din yun. Sa may bandang dulo Lalakarin ko doon. pa, kuya? Hindi, nakakaya naman po sa inyo. Yung ayuda, Kaso sobrang liit to ano eh. nais ko nila yung Andun eh. pagkikot. Ayun o, dire-diretso. Andun sa bandang dulo. Nasaan na lang po kaya niyo? Pangalan na po daw ako. Okay. And so, Bigat din kasi yung bed ko, kuya. Kasi sinabi ko nila, may pangalan po talaga ako. Nakikita ko. Pagdating ko Kasi sa alam ko tayo, pasensya na. video, i-explain ko lang kung sana yung ibigyan nilang tulong. Bigla na lang po wala na ng kulang. Okay. Delikado pa ito dyan. Baka walang mabintahan. Una nasa barangay. Hindi, kahit dyan ka na lang sa may kanto, kuya. Kasi nai-stress din po ako sa stressful niyo. So, alin po, kanino po? Diyan ka na lang sa kanto, kuya. Ako na po bahay. Programa ng ayuda ito. Kasi iniisip ko yung ano ko doon. Sige, okay lang, kuya. Kahit dito na lang sa may kanto. Ayun, may isa pang kanto doon. Sabi ko kasi, nag-post Lang tayo magagawa kayo sa may ito rapat. po ba ay Facebook post? Saan po? Sa bulletin mo? Saan po? Oh, talaga maliit doon mo talaga. Doon eh, doon yung ano nyo, oh. Doon sa may pula yun, no? Sa may pula. Ito pa, dire-diretso eh. Kasi kuya natin. Okay, so mukhang Ah, so mahirapan kayo. so hindi ko Hindi, okay lang. Okay lang pa? alam kung Pasensya naman, maliit eh. ano daw yung dahilan bakit kayo natin. Walang problema na. I-attach mo natin.
po ng mga ano ang sinasabi nila salita. Sabi ko naman ikaw mo wala ka lang magsalita. Sabi ko ng DSWD. Okay. Pero sa Ryan, ito po ba ay well, kita na po tayo ngayon. Dapat so kanina bumalik kayo at wala pa rin. Pero ang sinasabi, Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless po. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pa samantala sa This is Jam, the Filipino channel na ano pong ito. Paalam po. nakapagkis. Kasi po kung tutuusin,